Eksaktong pumutog na ang panubigan ko at mangganganag na ako. Na malamit na sinabi nga asawa ko may taksi ka. Nalang papuntang ospital, huwag ka nang mag-inate. May, mas importanteng bagay pa kaysa sayo. At imbes na tulungan ako, umalis siya papunta sa isang luxury mountain resort sa Baguio para mag-celebrate ng birthday ng nanay niya. Pero hindi niya inasahan kung ano ang magiging kapalit ng ginawa niya. Makalipas ang 2 araw. Nang makawi siya, namutla at nahimatay ang asawa ko nang makita niya kung sino ang may hawa sa bagong panganak kong sanggol. Bakit nangyari to? Bago natin simulan ang nakakalokang kwentong ito, i-comment niyo muna kung taga saang siyudad kayo at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pa tayong magawang kwento. Gabi, noon. At walang awang binabayong malakas na bagyo ang mga kalsada ng Metro Manila. Dinig na dinig ang hagupit ng hangin sa bintana ng tsondo. Sa loop, gnatahimik na kwarto. Nakaupo si Irene sa gilid na kama. Sapo-sapo ang malaki niyang tiyan. Kabuanan na niya. At puding lumabas ang bata anumang oras. Kanina, siyang, hapon nakakaramdam. Hilap. Pero ngayon, sobra na ang sakit. Nanginginig na ang buong katawan niya sa hirap. Huminga ng malalim si Irene. Sinusubukang pakalmahin ang sarili gaya ang tinuro sa kanya. Pero basang-basa na siya na. Malamig na pawis. Tumingin siya sa orasan. 11:00 na gabi. Nakakabingi ang katahimikan ng bahay. Wala siyang kasama. Ang asawa niyang si Vic umalis pa kaninang tanghali papuntang Baguio para i-celebrate ang birthday ng biyenan niyang si Mama Elena sa isang exclusive na rest house sa Baguio. Mas tumindi ang sakit na naramdaman ni Irene. Napaungal siya. Mahakpat na nakakapat sa bedsheet. Sinubukan niyang tumayo para kumuha sana ang tubig. Pero napabagsak siya ulit dahil sa matinding kirot. Bigla na lang niya naramdaman na may mainit na likidong umagos sa mga binti niya. Pumutok na ang panubigan niya. Kinausap niya ang sarili. Lalabas na ang bata ngayong gabi. Wala ng oras. Kahit nang hihina, inabot ni Irene ang cellphone niya sa side table. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahanap ang pangalan ng asawa sa context. Pinindot niya ang call at itinapat ang phone sa tenga. Ang tagal bago may sumagot. Sa bawat ring, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Nakdasal siya na sana sagutin na ito ni Vic nang may sumagot. Hindi boses ng asawa niya ang una niyang narinig, kundi ang malakas na tuktok at tawanan ng maraming tao. Halatang nasa kalagitnaan ng isang masayang party si Vic. Pinilit ni Irene na maksalita kahit nahihirapan. Vic, parang awa mo na. Umuwi ka na. Sobrang sakit ng tiyan ko. Lalabas na yata ang bata. Garal-galat, putol-putol. Nasabi ni Arne. Sa kabilang linya, natahimik saglit si Vic. Humina ng kaunti ang background music. Halatang lumayo siya sa makataw. Pero imbes na makalala, isang inis na buntong hininga ang isinagot nito. May taksi ka na lang papuntang ospital. Huwag ka ngang birthday ngang. Mama ko ngayon. May mas importanteng bagay pa kaysa sa iyo. At diyan sa bata inis na sigaw ni Vic. Nanigas si Irene. Parang tumigil ang pag-ikot nga mundo niya sa mga narinig. Gusto pa sana niyang sumagot. Gusto niyang magmakaawa na umuwi ito dahil hindi na niya talaga kayang maglakad. Pero bago pa siya makapagsalita, binabaan na siya ni Vic ng telepono. Umiyak nang umiyak si Irene. Hindi niya lubos akalain na ganito kasama ang asawa niya sa oras na nag-agaw buhay siya para ilabas ang anak nila. Pero alam ni Irene na wala siyang oras para makmumo. Mas lalong tumitindi ang sakit ng tiyan niya. Para sa kalitosan, no baby. Kailangan niyang
Makapunta sa ospital, pinilit niyang tumayo. Nakakapit sa pader. Dahan-dahan, siyang naglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang, parang pinapatay siya sa sakit. Hinihingal siya. At nalalabo na ang paningin niya nang mabuksan niya ang pinto at makalabas ng building. Sinalubong gagat siyang malakas na bagyo. Nanunuot sa buto ang lamig ng hangin. Pero wala nang pakialam si Irene. Kailangan niyang makahanap ng taksi o kahit sinong pwedeng tumulong. Naglakad siya sa kalsada habang basang-basa na aulan. Walang katao sa kaya. Walang dumadaang sasakyan. Naglakad pa rin si Irana. Nakakapit sa mga pader at kata na kapitbahay. Umaasang may makakarinig sa mga daing niya. Pero nilunot ng malakas na ulan ang boses niya. Parang pinipilipit ang bituka niya sa sakit. Hindi na? Niya kaya? Umikot ang paningin niya. At tuluyan siyang bumaksak sa malamig at basang kalsada. Sinubukan niyang tumayo. Pero manhit na ang buong katawan niya. Bago siya mawalan ng malay, niyakap na lang niya ang kanyang tiyan para protektahan ang baby mula sa lamig. Unti-unti nang pumipikit. Ang mga mata niya nang biglang may nakakasilaw na ilaw na tumapat sa kanya. Isang luxury car ang humawi sa ulan. Biglang pumreno ang sasakyan at huminto sa mismong tapat ni Irene. Agad na bumukas ang pinto sa likod. Isang matikas at disente manamit na lalaki ang nagmamadaling bumaba sa gitna ng ulan. Mukha siyang mayaman at kagalang-galang. Pero bakas ang matinding penik sa mukha niya, pakakita sa babaeng nakahandusay sa kalsada. Tumakbo siya palapit kay Irene. Walang pakialam kung masira man ang mamahalin niyang suwit. Irene, Diyos ko. Lumaban ka. Anak malakas na sigahong lalaki. Bakas ang takot at pag-alala sa boses niya, ang lalaking ito ay si Arturo Gatchalian. Lumuhod siya sa kalsada at inalalayan ang gulo ni Irene. Lumingon siya sa driver. Niya na nakababa na rin. Bilis tulungan. Mo akong buhatin, siya dalhin natin siya agad sa ospital. Wala tayong oras utos ni Arturo. Maingat nilang isinakay si Irene sa backseat ng kotse. Tumabi si Arturo kay Irene. Mahigpit na hawa ang kamay, nito habang bakas ang tensyon sa mukha. Inutusan niya ang driver na bilisan ang takbo papunta sa pinakamalapit na private hospital. Bungbayahe. Panay ang bulong ni Arturo. Nagmamakaawa kay Irene na lumaban habang nag-aagaw buhay si Irene sa gitna ng bagyo. Ibang-iba naman ang eksena sa inarkilang luxury villa sa Baguio. Sobrang ganda ng rest house. Maliwalas. Maraming ilaw. At hindi ramdam ang lamig sa labas dahil sa heater. Sa sala, prenteng nakaupo si Vic sa isang malambot na sofa. Bakas ang kayabangan sa mukha niya. Katabi niya ang nanay niyang si Mama Elena. Nasuot ang pinakamagarbo nitong damit. At punong-puno ng mamahaling, alahas ang liyak at braso. Ito ang main event ng birthday celebration na hinastos ni Vic para lang makapagmayabang sa mga kamag-anak. Punong-puno ang sala ng matita at kaibigan ni Mama Elena. Kumakain sila ng mga expensive dishes na nakahain sa mahabang lamesa. Ang saya-saya nila. Kakabalik lang ni Vic ng phone. Niya sabol sa matapos niyang babaan si Irene. Wala siyang pakialam na nagisa at nasasaktan ang asawa niya. Ang iniisip niya. Nag-iinarte lang si Irene para sirain ang araw niya. Ibinaling ulit ni Vic ang atensyon sa kwentuhan. Kasi naman yung asawa mo. Vic, masyadong spoil? Mabuti na lang mas pinili mong samahan ako kaysa pagbigyan ang kaartehan niya sa bahay. Pasaring ni Mama Elena habang umiinom ng wine. Sinasadya niyang lakasan ang boses para marinig ng magkamag-anak nila. Noon pa man. Ayaw na niya kay Irene. Palagi siyang nakahanap ng butas para ipahiya ang manugang. Para sa kanya, hindi deserve ni Irene ang anak niyang sikat at asensado. Siyempre. Mama,
Ikaw ang priority ko. Yung panganganak niya. Bahala na mga doktor doon. Hindi. Na niya kailangang palakihin ang issue. Nakangiting sagot ni Vic. Feeling tama ang desisyon niya. Pumalakpak ang makamag-anak at pinuri si Vic. Napakabuti raw niyang anak. Masalong lumaki ang ulo ni Vic. Nagsimula na siyang mayabang tungkol sa trabaho niya. Sinabi niya na pagkatapos nege bakasyong ito. Siguradong ipopromote na siya. Bilang bagong CEO ng kumpanya ng big boss nilang si Arturo Gatchalian. Siguradong sigurado siya. Dahil feeling niya. Ang laking nayambak niya sa kumpanya. Ngiting-ngiti si Mama Elena sa pinagsasasabi nga anak. Samantala. Sa kabilang dako ang Metro Manila. Dumating na ang kotse ni Arturo sa isang high-end private hospital sa BGC. Pakpreno pa lang sa sakyan sa emergency room. Sumigaw ng tulong si Arturo. Agad na naglabasan ang manurs at doktor dala ang stretcher para ilipat ang basang-basa at namumutlang si Irene. Mahigpit ang utos ni Arturo sa head doctor ibigay ang pinakamagandang VIP delivery room at siguruhin ang buhay ngang maina. Bawal makamali. Ipinatawag ang lahat ng pinakamagagaling na espesyalista ng ospital sa labas ng delivery room. Palakat-lakat si Arturo. Halatang-halata ang matinding kaba at takot sa mukha niya. Sa isang gilid, nakatayo si Roman, ang personal assistant ni Arturo. Kalmado at seryosong tao si Roman. Tahimik lang siyang nakatingin sa boss niya. Alam niya kung gaano kahalaga kay Arturo ang babaeng nasa loob ng kwarto. Biglang huminto si Arturo at lumingon kay Roman. Nanggagalayti ang mga mata niya sa galit. Naalala niya ang kaawa-awang hitsura ni Irene sa kalsada. Roman, tawagan mo ang asawang babaeng yan. Ngayon din papuntahin mo siya rito. Gusto kong makilala ang demonyong nakiwan sa asawa niya sa gitnang bagyo. Pabulong, pero mabigat at nakakatakot na utos ni Arturo. Opo. Sir, mabilis na sagot ni Roman. Kinuha niya ang phone niya at hinanap ang number ni Vic sa employee database ng kumpanya. Nang mahanap niya, tinawagan niya ito. Kasabay nito. Sa mainit at masayang rest house sa Baguio. Busy si Vic sa pagpapainom sa mga tito niya. Nagtatawanan sa mga joke nila. Biglang nag-vibrate ang phone niya sa bulsa. Tinignan niya ang screen. Unknown number. Sumimangot siya. Nainis siya na may nang iistorbo sa party niya. Siguradong si Irene to. Nagpatawag pa nurse para lang kunin ang atensyon ko. Bulong ni Vic. Wala nang isip-isip. Nireject niya ang tawag. Pero hindi lang yon. Sa sobrang bisit, blinok pa niya yung number para hindi na siya matawagan buong gabi. Binalik niya ang phone sa bulsa at nakitawa ulit sa mga kamag-anak. Wala siyang kamalay-malay na ang kaya bangang iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Hindi niya alam na ang blinok niya ay ang personal assistant ng pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya nila. Ang taong magiging dahilan para masira ang buong buhay niya sa ospital. Ibinaba ni Roman ang phone ng marinig ang busy tone. Sinubukan niyang tumawag ulit. Pero hindi na nagring. Nakablock na siya. Lumapit si Roman kay Arturo. Sorry po. Sir, pinatay niya po ang tawag at mukhang blinok. Niya ang number ko? Seryosong report ni Roman. Pakarinig nito. Now take is ang magabagang ni Arturo. Litaw ang maugat, sali niya sa sobrang galit. Huminga siya ng malalim at tumitik sa pinto ng delivery room. Ang lalaking nanakit sa anak niya ay walang konsensya. Nekuyom ni Arturo ang kanyang kamao. Sa tahimik na hallway na iyon, sumumpa si Arturo na pagbabayaran ng lalaking yon ang bawat luhang pumatak sa mata nga anak niya.
Isang ganti na hindi nito makakalimutan habang buhay. Sa loob ang delivery room. Sobrang tense ng sitwasyon. Ang nakakasilaw na ilaw. At ang tunog nag-heart monitor ang bumabalot sa kwarto. Mabilis ang kilos ng kay Dr. Nuos. Panay ang ungol ni Irene dahil sa matinding sakit. Basang-basa ng pawis ang mukha niya. Pinipiganan niya lahat ng lakas niya para sundin ang utos ng doktor. Kumakapit siya ng mahigpit sa bakal ngama. Kinakagat ang labi para hindi mapasigaw. Bumabalik sa isip niya ang mapait na realidad. Nakikipaglaban siya kay kamatayan ng mag-isa. Wala man lang asawang nakahawak sa kamay niya. Pero dahil sa likas na pagmamahal ng isang ina, nakaroon siya ng lakas. Kailangan niyang lumaban para sa batang nasa sinapupunan niya. Makalipas ang tila walang katapusang paghirap, bumasag sa katahimikan ang isang malakas na iyak. Ang unang iyak ng isang sanggol na lalaki. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng doktor, pagkarinig ni Irene sa iyak ang anak. Parang nawala ang mabigat na batong nakadagan sa dibdib niya. Tumulo ang luha niya sa tuwa. Gusto sana niyang abutin ang baby niya. Pero biglang bumigay ang katawan niya sa sobrang pagod. Nanlabo ang paningin niya. Hanggang sa tuluyan. Siyang makatulog at mawalan ng malay. Nang dahan-dahang idila ni Irene ang mamato niya. Ang unang naramdaman niya ay ang init at ginhawa ng kwarto. Wala na siya sa malamig na delivery room. Lumingalinga siya. Sobrang laki at luho ang kwarto niya. VIP. Suite ito. Malayong malayo sa ordinaryong kwarto ng ospital. Mamahalin ang mga gamit. Malaki ang bintana na may view and siyudad. At ang bango-bangungang hangin dahil sa mga sariwang bulalat. Naguluhan si Irene. Wala siyang pera pambayad sa ganitong kwarto. Sinubukan niyang gumalaw. Doon niya napansin na may tao pala sa tabi niya. Sa isang upuan, nakaupo ang isang matikas na lalaki. Seryoso ang mukha nito. Pero namumula ang mga mata at halatang umiyak. Tinititigan siya nito ng may pagmamahal at pangungulila. Nakilala agad ni Irene ang lalaki. Siya yung bumaba mula sa magarangkot siya para tulungan siya sa kalsada kagabi. Nang mapansing ng lalaki na gising na siya, akat itong lumapit. Salamat sa Diyos at gising ka na. Anak, kamusta pakiramdam mo, may masakit ba sa'yo? Malumanay na tanong ni Arturo. Malayong malayo, sa nakakatakot nitong hitsura. Napalunok si Irene. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Tiningnan niya ang lalaki ng may pagtataka. Hindi pa rin naksing-in sa utak niya ang mga nangyayari. Okay na po ako. Pero sino po kayo, bakit niyo po ako tinulungan at dinala rito? Wala po akong pambayad sa lahat ng ito. Mahinang sagot ni Irene. Ngumiti ng matamis ang lalaki. Isang luha ang pumatak sa pisngi nito. Dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay ni Irene na parang hawak niya ang pinakamahalagang diamante sa mundo. Huwag mong intindihin ang bayarin. Anak, nahanap na rin kita sa wakas. Ilang taon kitang hinanap. Araf-araf. Nanginginig ang boses. Nasabi ni Arturo Gatchalian. Nanigas si Irene. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Bumilis ang tibok ng puso niya. Lumaki siyang mag-isa sa ampunan at akala niya wala na siyang pamilya. Parang panaginip lang ang sinasabi ng lalaki sa harap niya. Teka po, anong ibig niyong sabihin, baka nakakamali po kayo? Ulila po ako. Wala po akong kahit sino. Tanggi ni Irene. Sabay pilit na binabawi ang kamay niya. Pero marahan itong pinigilan ng lalaki. Umiling si Arturo at tumitik sa mga mata ni Irene para patunayan kung gaano siya kaseryoso. Hindi. Ako nakakamali. Anak, ako si Arturo Gatchalian. At ako ang tutumong tatay. 20 taon na ang nakakalipas. Noong sanggol ka pa.
Nawala ka sa amin dahil sa isang aksidente. Mula noon, walang araw na hindi kita hinanap. Ginamit ko lahat ng yaman at impluensya ko para mahanap ang baby girl ko. At kahapon lang, nakumpirma nga tao ko kung nasaan ka. Pinuntahan kita agad, pero naabutan na lang kitang nakahandusay sa kalsada. Lamig. Lamig. Dahil sa irresponsable mong asawa. Paliwanag ni Arturo. Puno nga sakit ang boses dahil sa mga salitang iyon. Tuluyang gumuho ang padar sa puso ni Irene. Tiningnan niyang mabuti ang mukhang lalaki. At doon niya, nakita ang pagkakapareho ng mga features nila. Naramdaman niya ang lukso ang dugo. Umiyak ng umiyak si Irene. Buong buhay niya. Nangulila siya sa pagmamahal ng isang ama. At ngayon, nasa harap na niya ang tatay niya. Hawak ang kamay niya. Wala na siyang masabi. Humagulgol na lang siya. Inilabas lahat ng sakit at tuwa na naipon sa dibdib niya. Hinaplos ni Arturo ang buhok ng anak. Pinapatahan ito mula sa damingang paghirap na pinagdaanan niya. Makalipas ang ilang minuto. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nakangiting nurse tula-tula ang isang maliit na crib. Mahambang na natutulok ang baby boy ni Irene sa loop. Binuhat ng nurse ang baby at ibinigay sa ina. Tiningnan ni Irene ang anak niya ng may pagmamahal. Sulit lahat ng hirap. Pakakita sa sanggol. Lumapit si Arturo. Naiya siya. Habang nakatingin sa unang apo niya, inabot ni Irene ang baby sa tatay niya. Nangingini ang mga kamay ni Arturo nang buhatin niya ang bata. Na parang buong mundo ang hawak niya habang puno ng saya ang kwarto. Bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Roman. Hawak ang isang makapal na folder. Tumingin si Arturo kay Roman. Ibinalik ang baby kay Irene at lumayo sila sa isang sulok para mag-usap ng tahimik. Anong balita? Roman, nakuha mo? Balahat tanong ni Arturo. Biglang naging malamig at nakakatakot ang boses niya. Opo? Si Arturo. Nandito lahat. May ebidensya ng pagnanakao niya sa pondong ang kumpanya. Kahina inalang transaksyon. At pati na rin ang mga pictures ng pambababae niya habang kasal pa sila ni Ma'am Irene. Nasa folder po lahat. Sagot ni Roman sabay abot ng makapal na file. Binuksan ni Arturo ang folder at tinignan ang mga dokumento. Nagtagis ulit ang mabagang niya. Nag-apoy sa galit ang mga mata niya. Ang lalaking nagngangalang Vic ay hindi lang muntik pumatay sa anak niya, kundi niloloko at ninanakawan. Papala siya ang pera galing sa sarili niyang kumpanya. Pabalagi bag na izinar ni Arturo ang folder. Ihanda mo na lahat? Roman, i-block mo lahat ng bank accounts niya. I-freeze ang mga credit cards. At siguraduhin mong wala siyang matatakbuhan. Paluluhurin ko ang basurang yan. Pagbabayaran niya ang bawat luhang pinata nga anak ko. Gigiw na utos ni Arturo. Isang pangako ng purong paghihiganti. Kinaumagahan. Tirik na tirik ang araw. Sa Baguio. Presko ang hangin. Sa inarkilang luxury villa, masaya pa rin ang vibe sa mahabang lamesa sa balcony na may view ng bundok. Nakahain ang mga mamahaling pagkain na niluto ng personal chef nila. Kumakain ang kamagana at kaibigan ni Mama Elena. Nasa dulo Angela mesa, si Vic. Akala mo kung sinong hari? Suot niya ang maganda at plansado niyang damit. Katabi niya ang nanay niya na panay ang flex ng mga bagong alahas sa mga kumare niya. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Yana. Isang batang babay. Si Yana ang kabit ni Vic na pinasamo niya sa trip na to. Nagpapanggap bilang close friend and pamilya. Puring-puri at panay ang asikaso ni Yana kay Vic at Mama Elena. Alam ngang lahat na nasa lamesa kung ano ang totong relasyon ng dalawa.
Pero walang nagsasalita kasi madalas silang bilhan niya na nga regalo gamit ang pera na galing naman kay Vic. Grabe ka talaga. Vic, ang galing mong anak. Ang mahal siguro nga. Pag-arkila mo rito at samga, pakain to, ang swerte ng mama mo sa'yo. Puri ang isang. Tito niya, habang sumusubo ang tumawa ng malakas si Vic. Tuwang-tuwa sa papuri. Uminom siya nga kape at nagyabang. Ay nako, barya. Lang yan. Tito, maliit na halaga. Para mapasaya si mama. Taka, secured na ang posisyon ko sa kumpanya. Pakbalik ko ang Maynila. Announce na ni Sir Arturo Gatchalian na ako na ang bagong CEO kaya wala na sa akin ang pera. Malakas na sigaw ni Vic. Napalakpakan ang makamaan na. Bilip na bilip sila. Hinawakan niya na ang braso ni Vic at naglembing. Ang galing talaga ni Vic. Ang gatalino at sipag pa. Hindi nakakapagtaka. Natiwala sa kanya ang big boss. Hindi tulad ng spoiled na babaeng yon na walang ginawa kundi magreklamo sa bahay. Maarteng pasaring ni Yana tungkol kay Irene. Tumango-tango. Si Mama Elena. Sinabi mo pa. Yan na walang utang na lup ang manugang ko. Kagabi. Tumawag pa at nag-inarte na mga nganak na raw siya para lang mapilitan si Vic na umuwi. Buti na lang matigas si Vic at hindi nagpadala sa kasinungalingan niya. Mas gusto ko pang ikaw ang makatuluyan ni Vic. Yana. Tumatawang sabi ni Mama Elena. Ngumisi lang. Si Vic. Wala siyang kahit anong guilt na nararamdaman. Feeling niya, may karapatan siyang gawin. Lahat dahil siya naman ang kumikita ng pera. Kampante siyang mag-iintay lang si Irene. Sa bahay tulad ng dati, tanghali na at nagampake na ang mabisita, kailangan nang mag-check out at magbayad ni Vic sa manager ng villa. Pumunta si Vic sa front desk. Handa na, manager ang resibo. Good morning. Sir Vic, ito po ang total bill para sa 3 days and 2 nights. Plus sa personal chef at mga special ingredients na in-order nyo kagabi. Ang total po ay 500. 0. Pesos. Magalang na sabi ng manager, kinuha ni Vic ang papel. Hindi man lang binasa ang details. At tumingin lang sa total amount. Binagala niya. Talaga ang paggalaw para mamukhang cool. Sa mga kamaanak niyang dumadaan, kumuha siya na gold credit card mula sa wallet niya. Inyabot niya to ng mayabang. Ay swipe mo na. Keep the change. Kung may sobra man, i-tip mo na lang sa sarili mo dahil maganda ang service niyo. Nakangising sabi ni Vic, gumit ang manager at in-insert ang card sa terminal. Tainpe niya ang amount na 500. Ling. Naghintay si Vic na lumabas ang resibo, pero imbes na resibo. Tumunog ang terminal ngang malakas. Declined. Sumimanggot ang manager at tinri ulit. Ganon pa rin. Declined. Sir Vic? Pasensya na po. Pero decline po ang niyo ng bangko. Nag-alangang? Sabi nga, manager, tumaas ang kilay ni Vic. Nainis ng kaunti pero hindi panagpapanik. Akala niya sira lang ang machine. Baka sira yung terminal mo o kaya walang signa dito sa bundok. Uweto. Subukan mo tong isa. Mas malaki limit niyan? Sabi ni Vic sabay abot ng platinum card niya. Tinri ulit ng manager. Wala. Pa rin. Declined ulit. Nagsimula ng mapatigil ang mga kamag-anak nila at nakinuwad sa front desk. Lumapit din sina Mama Elena at Yana. Ano bang nangyayari? At ang tagal ni Vic. Sir. Declined. Din po. Nakasulat po rito na blinok mismo ng bangko ang card niyo.
May case po ba kayo o ibang paraan ng pakbayat tanong nga manager na? Medyo naiinip na. Namutla, si Vich. Pinakpawisan siya ng malamig. Imposibleng nablok. John. Ang dami niyang pera sa account. Sa kaba niya, nilabas niya lahat ng credit cards at ATM niya at inilapak sa desk. Subukan mo lahat sira lang yung system niyo. Milyon-milyon ang pera ko diyan malakas na sigaw ni Vic para itago ang hiya. Isa-isang sinubukan ng manager ang mga cards. Walang gumana. Lahat. Blocked. Natahimik ang buong paligid. Naksimulang makbulungan ang makakamak-anak. Lumunok si Mama Elena. At siya na naman. Dahan-dahang umatras para hindi madamay sa kahihiyan. Nakatingin lang si Vic sa terminal. Nakahanap ang gutak niyang palusot. Hindi niya alam. Nakagabi pa lang. Sa isang iglap, pinutol na energy assistant ni Arturo Gatchalian. Lahat ng energy access niya sa pera. Ano? Baka may maintenance lang ang bangkong gayon. Bigay mo sakin ang bank details niyo. Ipapatransfer ko na lang sa assistant ko sa office pag gumana na. Nangingini na sabi ni Vic, halatang gawa-gawa lang. Sobrang awkward ang bayahe, pabalik ang Maynila. Tahimik ang loop ngang sasakyan. Wala nang tawanan at yabangan, para lang makauwi. Napilitan, si Vic na iwan, ang mamahalin niyang relo bilang collateral sa manager. Nakita, iyon ng lahat ng kamaanan niya. Siya na. Na kanina lang, nakadikit kay Vic. Nagdahilan na may emergency at umuwi mag-isa, sumakay ng bus. Parang inapakan ang pagkataon ni Vic sa nangyari. Mabilis siyang magpatakbo ang sasakyan dahil sa galit. Sa isip niya, nagahanap siyang masisisi at sino pa ba? Kundi si Irene. Kumbinsido siya na minamalas siya dahil sa tawag ni Irene kagabi. Panay naman ang masahe sa sentido ni Mama Elena sa passenger seat. Hiyang-hiya rin siya. Sama kumare niya. Panay ang dada niya. Sinisisirin si Irene na malas daw ito sa buhay nila. Nagplano na si Vitz ng gagawin niya pag-uwi. Pagagalitan niya ng malala si Irene at paluluhurin ito. Hindi niya bibigyan ng budget sa bahay sa loob ng isang buwan para matuto. Gabi na nang dumating sila sa Chondo. Padabok na bumaba. Si Vic na kotse. Nakasimangot. At pabalagbag na isinara ang pinto. Sumunod si Mama Elena. Pagdating sa pinto, imbes na gumamit ng susi, kinalampag ni Vic ang pinto ng pagkalakas-lakas. Gusto niyang kumaripas ng takbo si Irene para buksan ang pinto. Natakot, pero walang sumasagot mula sa loob. Tahimik na tahimik. Irene, buksan mo tong pinto, huwag kang maktago, diyan alam kong nandiyan kagalit na sigaw ni Vic. Pati, si Mama Elena, kinalampag na ang pinto. Dahil napikon na. Inilabas ni Vic ang susi niya at binuksan ang chondo. Pumasok siya na sumisigaw pa rin. Pero napatigil siya sa sala. Napakalinis ang bahay. Pero sobrang tahimik at parang walang tao. Tumakbo si Vic sa kwarto at sinipa ang pinto para bumukas. Nanigas siya sa nakita. Nakabukas ang cabinet. Walang natirang damit. Gamit. O kahit anong pag-ari si Irene. Kahit sa banyo at kusina. Malinis. Parang hindi malang tumira si Irene dun. Bumalik si Vic sa sala. Nahinga. Naguguluhan siya at galit na galit. Paano naglakas loob si Irene na kunin ang magamit niya nang walang paalam? Gulat na gulat din si Mama Elena. Hindi nila in-expect na ang asawang palaging sunod-sunuran ay tatakas habang nakatulala si Vic sa sala. Napansin niya ang isang bagay sa ibabaw ng glass table. Isang eleganteng itim na envelope na may red wax seal. Nilapitan. Tony Vic. Nang makita niya ang logo sa labas. Bumilis ang tibok ng puso niya.
official logo. Ito ng Gatchalian Group. Ang kumpanyang pinapasukan niya. Nakalimutan niya. Agad ang galit kay Irene. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang envelope at binasa ang letter. Nakapangalan to sa kanya? Isang urgent meeting invitation. Galing mismo kay Arturo Gatchalian, ang supreme boss nila. Pinapupunta siya bukas ng umaga sa VIP floor ng St. Luke's Hospital para pag-usapan ang future position niya sa kumpanya. Nanlaki ang mata ni Vic. Napalitan ng malapat, nangiti ang nakasimangot niyang mukha. Nawala lahat ng hiya niya mula sa baguyo. Tumalon-talon siya sa tuwa. Mama, tingnan mo. To pinapatawag ako ni Sir Arturo sa VIP room. Niya bukas pag-usapan na namin ang posisyon ko ito na, yun. Mama, ako na ang bagong CEO, sigaw ni Vic habang winawagewe ang papel. Tumagbo si Mama Elena. Binasa ang sulat. At napatalon din sa tuwa. Nagyakapan silang mag-ina. Nakalimutan na nilang. Lumayas ang buntis nilang asawa at manugang. Para kay Vic, pabor pa nga. Yun dahil wala nang pabigat sa buhay niya. Nag-order sila ng masarap na pagkain para magsalibrate. Kinaumagahan. Maagang gumising. Si Vic, nagsuot siya ng pinakamahal at pinakamakinis niyang suit. Nag-spray siya ng mamahaling pabango. Gusto niyang mamukhang kagalang-galang sa harap ni Arturo. Inimagine na niya na pagkatapos ng meeting na ito, kontrolado na niya ang libo-libong empleyado at pondo NG kumpanya. Bihis na bihis din si Mama Elena. Suot ang lahat ng alahas niya. Napumilit siyang sumama para makita ang tagumpay ng anak niya. Nagtaksi sila papunta sa ospital. Pagdating nila, naglakad si Vitz ng taas, no? Lumapit siya sa front desk at ipinakita ang VIP letter. Nang makita ng staff, ang selyo ng Gatchalian family. Naging sobrang magalang ito at tumawag ng mga bodyguard na nakasuit para i-escort sila sa private VIP elevator. Papunta ito sa top floor na exclusive lang para sa mga ultra-rich na pasyente. Lalo pang, yumabang si Vic. Feeling niya, CEO na talaga siya. Bumukas ang elevator. Sobrang tahimik at gara na floor. Gawa sa marble ang sahig. Dinala sila ng guard sa isang malaking double door sa dulo ng hallway. Huminga ng malalim si Vic. Inayos ang neck niya. At pumasok. Mas malaki pa ito sa bahay nila. Parang luxury living room na may glass table at sofa. Pero unti-anting nawala ang ngiti ni Vic. Iba ang vibe ng kwarto. Walang pa-welcome. Walang kape o kontratang nakahanda. Sa gitnang kwarto, nakatayo si Arturo Gatchalian. Nakatalikod. Nakakatakot ang aura nito. Hindi man lang siya pinansin nito nang pumasok sila. Imbes na makipag-usap, may hinahele itong sanggol. Naguluhan si Vic. Bakit may hawak na baby ang big boss nila? Lumapit siya ng kaunti para basagin ang katahimikan. Good morning po. Sir Arturo. Nandito na po ako dahil sa urgent letter niyo. Maraming salamat po sa tiwalang ibinibigay niyo sa akin. Magalang na bati ni Vic. Pero kinakabahan na siya. Hindi sumagot si Arturo. Hindi man lang lumingon. Hindi na mapakali si Mama Elena sa likod. Sinubukan ni Vic na silipin ang baby na buhat-buhat ng boss niya. Biglang napansin niya ang design ng kumot ng bata. Parang kilala niya yon. Yun yung eksaktong kumot na binili ni Irene bago ito mga bumilis ang tibok ng puso niya. Anong koneksyon? Na, baby na, to sa big boss niya. Habang litong-lito si Vic. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng inner bedroom. May lumabas. Napasinghap si Vic. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwalang eksena. Ang lumabas ay si Irene. Pero ibang-iba siya sa asawang palagi niyang minamaliit sa bahay. Hindi na siya suot pambahay. Nakatayo siya ng tuwid.
Suot ang isang mamahaling damit na bagay sa kanya. Nakayos ang buhok niya. Kumikinang ang mukha at mukhang napaka-powerful. Sa likod niya, may dalawang mate na nakayuko bilang pagalang. Nanigasibik na parang estatwa. Hindi ma-process na. Utak niya ang nakikita niya. Paano napunta si Irene sa VIP suite ng pinakamataas na boss niya, bakit siya naka-designer clothes? Nakatitik lang si Irene sa kanya. Malamig at walang emosyon ang mga mata niya. Wala na yung takot. At awan na lagi nitong pinapakita sa bahay. Shock na shock, tin si Mama Elena. Kinusot-kusot pa nito ang mata para siguraduhin ang babaeng tuay ang manugang na palagi niyang nilalait. Akmang lalapit sana si Mama Elena para pagalitan si Irene kung bakit nandito ito. Pero tiningnan siya ng masama nang nga armadong guard sa gilit kaya napatigil siya. Napalunok. Si Vich. Nilakasan niya ang loob niya at sinubukan pang mag-astang asawa. Irene, anong ginagawa mo rito, bakit ka pumasok sa kwarto ni? Sir Arturo, sorry ka ngayon din at lumabas ka na, baka masisanto pa ako ng dahil sa iyo pautal-utal na suway ni Vic. Umaasang susunod pa rin si Irene sa kanya. Pero hindi humalaw si Irina. Hindi siya nakapagkumbaba. Tiningnan lang niya si Vic mula ulo hanggang paa. Dahan-dahang humarap si Arturo. Ang mukha ng boss niya ay puno ng put at galit. Kung nakakamatay lang hang tingin. Kanina padurok si Vic. Humagbang si Arturo papalapit kay Vic. Na ngayon ay nanginginig na sa takot. Shut your dirty mouth. Dumadagundong na sigaw ni Arturo. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong kwarto. Tikom agad ang baby ni Vic. Basa ng malami, napawis ang muka at lig niya. Pilit siyang ngumiti para pakalmahin ang sitwasyon. Sorry po, Sir Arturo. Hindi ko po alam kung paano nakapasok ang tanga kong asawa sa kwarto niyo. Ilalabas ko na po siya at tuturuan ng leksyon. Huminto si Arturo sa harap niya at tiningnan siya na parang isang nakakadiring insekto. Itinas ni Arturo ang baby para makita ni Vic ang mukha nito. Nakita ni Vic ang baby, pati na ang kumot. Tanga mong asawa, tuturuan ng leksyon pang-asar na ulit ni Arturo. Punok pakbabanta ang buses. Tumingin muna si Arturo kay Irene nang may pagmamahal bago muling bumaling kay Vic na parang papatay na. Nang tao, magpapakilala ako sa iyo. Hayop ka. Ang babaeng nakatayo. Diyan. Ang babaeng tinawag mong tanga at iniwan mong naagaw buhay sa kalsada habang iniluluwal ang batang to. Siya ang kaisa-isa kong anak. Ang anak na nawala sa akin na ngayon ay nakabalik na. Siya. Si Irene Gatchalian. Ang tanging tagapagmana ng buong kumpanya at yaman ko. At ang batang hawak ko ay ang apo ko. Madin. Dahan-dahan. At malinaw na sabi ni Arturo, parang tinamaan ng kidlat si Vic. Kumuho ang mundo niya. Tumigil ang paktibok ng puso niya at hindi siya makahinga. Nanlaki ang bibig niya habang pabalik-balik ang tingin kina Irene at Arturo. Imposible. Paanong ang ulilang babaeng ginawa niyang katulong sa bahay? Ay, ang nag-iisang tagapagmanangang kumpanyang pinapasukan niya ang asawang pinakpalit niya sa isang party. Ay, siya palang susi sa tagumpay na pinapangarap niya. Na-realize ni Vic kung gaano siya katanga. Itinapon niya ang pinakamahalagang diamante para lang magpasikat sa mga walang kwentang kamag-anak. Sinira niya ang sarili, niyang buhay. Nawasak ang pangarap niyang maging CEO. Ang nag-antay na lang sa kanya ngayon ay ang gantingang isang makapangyarihang ama. Nahigpit ang dibdib ni Vic. Nang hina ang mga tuhod niya at tuluyan siyang bumaksak sa sahig. Nawalan siya ng malay sa mismong paanan ng biyenan niya. Nang makitang bumaksak ang anak, sumigaw si Mama Elena. Nabitawan ang
bag. At napaluhot. Niyugyo niya si Vic. Pero nang hindi magising, tumingin siya kay Arturo at sa baby. Gumanang muli ang kasakiman sa utak ng matanda. Na-realize niya nakadugo niya ang bata kung apo ito ng bilyonaryo. May karapatan din siya sa yaman. Apo ko yan. Akin ang batang. Yan, hindi niyo. Pwedeng kunin ang apo ko. Kadugo ko. Yan, tili ni. Mama Elena, sabay akmang susugot para agawin ang bata. Pero bago pa siya makalapit, mabilis na kumilos ang dalawang malalaking bodyguard. Hinawakan nila ang braso ni Mama Elena. At walang awang idinapa ang mukha nito sa sahi. Nagpumiglas at sumigaw ang matanda. Pero wala siyang laban. Tahimik lang na nanonood si Irene. Walang kahit anong awa sa mga mata niya para sa dati niyang biyenan. Tiningnan lang ni Arturo nang may pandidiri ang matanda at sumunyas kay Roman. Kakasimula, palang ang pahiganti sa walang kwentang pamilyang ito. Hindi sila makakatakas. Matinding lamig ang unang nakpagising kay Vic. Pagmulat niya, nanlalabo ang mata niya. Sinubukan niyang abutin ang masakit niyang ulo. Pero hindi niya. Magalaw ang mga kamay niya. Napatingin siya sa ibaba. Nakatali ng mahigpit ang mapulso at paa niya sa isang bakal na upuan na panik si Vic at napumiglas. Pero lalo lang bumaon ang lubid sa balat niya. Tiningnan niya ang paligid. Wala siya sa VIP suite. Nasa isang malaki. Malamig. At madilim na underground warehouse siya. Isang bumbilya lang ang nakasindi. Nakakatakot ang paligid mula sa dilim. Nakarinig siya, nyemega, yabaknega, sapatos. Lumabas ang figura ni Irene. Eleganteng naglalakot palapit sa kanya. Kasunod niya si Roman, na may dalang upuan at makapal na folder. Inilapa ni Roman ang upuan sa harap ni Vic. Naupo si Irene. Formal na nagdekwatro. At tumitik kay Vic. Ang tingin na, yun ay nagparamdam kay Vic na para siyang isang basura, pero nakakita ng pag-asa si Vic. Naisip niya. Asawa niya to. Susubukan niyang madaan sa mabulala na salita ang asawa para maawa ito. Gayaan palagi niyang ginagawa. Pinilit niyang umiyak. Irene, mahal ko. Salamat sa Diyos at nandito ka. Pilit na garalgal ang boses na sabi ni Vic. Tulungan mo ako. Please. Tanggalin mo tong tali. Misunderstanding. Lang lahat ng nangyari. Napanik lang ako nung gabing. Yun kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal na mahal kita. Pati ang anak natin, kausapin mo ang papa mo. Bigyan niyo pa ako nga isang chance para patunayang mabuti akong asawa at ama. Magsimula tayo ulit. Siguradong sigurado si Vic na maiya na si Irene samga sinabi niya at ipapalaya siya, pero kabaliktaran ang nangyari. Walang ni isang luhang pumata kay Irene. Sa halip, isang malamig at nakakatakot na ngisi ang sumilay sa labi. Niya, mahal. Magsimula ulit sarkastikong tanong ni Irene. Ang kapal ng mukha mong gamitin ang salitang, mahal matapos mo, akong sigawan at iwan ng mamatay sa kalsada habang may bagyo. Tapos sasabihin mong mabuti kang asawa at ama matapos mong unahin ang party sa bagyo habang nag-agaw buhay. Ako para sa anak mo. Natameme si Vic. Susubukan pa sana niyang makpalusot. Pero itinaas ni Irene ang kamay niya para patahimikin siya. Sumanya si Irene kay Roman. Inapot ni Roman ang makapit na folder. Walang salitang binusan ni Irene ang folder. Kinuha niya ang makapal na bundle ng mga pictures. At pabalagbag na ibinato ito sa mismong mukha ni Vic. Nagkalat sa sahig ang mga litrato. Paktingin ni Vic sa ibaba. Parang binunot ang puso niya. Namutla siya na, parang bangkay. Mas matinding pawis ang lumabas sa katawan niya at nanginig siya sa takot. Ang malitrato ay malilinaw na
ebidensyang panloloko niya. May picture na magayakap sila ni Yana sa balkoni sa Baguio kahapon lang. May picture na binibilhan ng luxury bags ang kabit niya habang si Arini tinitipid sa grocery ang sarili. May pictures din si Mama Elena na masayang nakikipak-shopping at tumatanggap ng regalo galing sa kabit. Alam na pala ni Irene ang lahat. Ang pag-overtime. Ang business trips buko na lahat. Ang galing, mag-imbestiga ng assistant ni Arturo. Kung mahal na mahal mo ako. Sino tong babay sa pictures? Vic, katrabaho kasama. Sa trabaho ang yakapan at luxury trips habang ako naghihirap sa bahay malamig na putol ni Irene sa natitirang kayabangan ni Vic. Durok na. Si Vic, hindi na siya makatanggi. Na-realize niyang ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang sunod-sunurang asawa na pwede niyang lokohin. Ang babaeng yon ay namatay na sa sakit noong gabi ng bagyo. Ang kaharap niya ngayon ay isang bilyonaryang handang magiganti. Yumuko si Vic at humagulgol sa iyak. Nayak siya sa sarili niyang katangahan. Ilang minuto siyang umiyak. Pero walang awa na naramdaman si Irene. Sumunyas ulit si Irene kay Roman. Binuksan ni Roman ang malaking pinto ng warehouse. Pumasok ang isang formal na lalaki na may dalang briefcase. Ito ang head lawyer ng Gatchalian family. Ang abogadong walang pinapalakpas. Sa likod abogado. Kaladkat ng dalawang guards. Ang isang matandang, babaeng sumisiga. Si Mama Elena. Gulo-gulo ang buhok nito at putlang-putla. Pursahan siyang pinaluhot ng guard sa tabi ni Vic. Pakakita sa sitwasyon ng anak na nakatali at umiyak sa gitna ng mga pictures ng pambababay. Narealis ni Mama Elena na tapos na sila. Naklabas ng kadokumento ang abogado at naksalita ng formal at mabaksik. Makinig kayo? Narito ako para basahin. Ang desisyon ni Sir Arturo at Ma'am Irene Gatchalian. Una, ito ang annulment papers. Pirmado na dahil sa matibay na ebidensya ng infidelity at child abandonment. Mapapawalang bisa agad ang kasal niyo. Wala kang makukuhang hati sa yaman. At tanggal na ang karapatan mo bilang ama sa bata. Tumango na lang si Vic. Nanghihina, pangalawa. Sabihin ni abogado. Sabay labas na, mas makapal na papel. Ito ang termination. Order mo, sisanteng-sisante ka na sa Gatchalian Group. Blacklisted ka na rin sa lahat na kumpanya at bangko sa buong Pilipinas. Walang disenteng kumpanyang tatanggap sa iyo. Pero hindi pa doon natatapos ang impyerno ni Vic. At pangatlo, ito ang criminal case laban sa'yo para sa embezzlement. Napatunayan naming ninanakawan mo pondo ang kumpanya para sustentuhan ang kabit mo at ang luho niyo. Dahil walang laman, ang ma-accounts mo pambayad. Kinukumpis ka ng kumpanya ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa iyo. Ang bahay mo, meha kotse, savings, lahat. Confiscated na simula ang ngayon. Tapos abogado. Sabay hagis ng mapapel sa kandungan ni Vic nang marinig na kukunin ang bahay at lahat ng ari-arian. Napasigaw ng malakas si Mama Elena, namutla siya na parang multo. Mas nakakatakot ang realidad niya kaysa sa pakawala ng bahay. Baon siya sa utang. Sam nga malulupit na loan sharks para lang masustentuhan ang porma niya at ang maparty niya sa makumare. Umutang siya ng umutang dahil kampante siyang magiging CEO ang anak niya. Ngayon na walang trabaho at pera ang anak niya. Paano siya magbabayad? Papatayin siya nga inutangan niya? Sa matinding takot. Gumapang si Mama Elena palapit kay Irene. Humagulgol siya. Humalo ang luha siya uhog siya kulubot niyang mukha. Mahigpit siyang kumapit sa sapatos ni Irene at umiyak ng nakakaawa. Iran, anak, parang awa mo na. Tulungan mo ako, patawarin mo na ako, inamin kong mali ako.
Naging masama ako sa iyo. Pero parang awa mo na. Bayaran mo ang utang ko, papatayin. Ako nga sindikato, tutal mayaman ka na. Barya na lang, yun sa iyo. Maawa ka sa matanda tili ni Mama Elena. Tiningnan ni Irene ang matandang nakakapit sa paa niya. Naalala niya lahat ng pang-alipin, panlalay, at kasamaan na ginawa nito sa kanya. Daang-daang binawi ni Irene ang paa niya at tumadyo ng may autoridad. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang umiyak niyang biyenan at binitawan ang salitang tatapos sa kanila. Bayaran mo ang utang mo mag-isa, huwag kang mak-inaata. May mas importanteng bagay pa kaysa sayo. Malamig, nasabi ni Irene. Ito ang mismong linyang sinabi sa kanya ni Vic nung gabing muntik na siyang mamatay. Hindi na lumingon pabalik si Irene. Naglakad siya palabas ng warehouse. Kasunod, si Romang at ang abogado. Paksora nung mabiyot na pinto. Ang naiwan lang sa malami at madilim na kwarto ay ang sigaw ng pakiya ni Mama Elena at ang pag-ungong ng pagsisisi ni Vic. Makalipas ang ilang buwan, napakainit ng panahon sa Metro Manila. Nagpatuloy ang buhay para sa lahat. Pero para kina Vic at Mama Elena, tumigil ang mundo. Nila nung gabing yon, nawala lahat sa kanila. Pagkatapos silang itaboy palabas ng warehouse, natagpuan nila ang sarili nila sa kalsada. Walang ni isang kusing. Naway una, pinuntahan ni Vic si Ana para makitira. Pero nakaalis na ito dalaang lahat ng mamahaling gamit ng mabalitaang bangkarote na siya. Blinok na siyang kabit, niya na nahanap ng bagong mayamang biktima. Wala na rin ang kamaana. Nilang panay, ang sipsip sa kanila. Hindi pa natatapos doon. Nagsimulang tugisin si Mama Elena nang mapinakautangan niya. Punong galos sa takot. Nagtatago silang mag-ina araw-araw. Natutulog sila sa mga karton sa ilalim ng tulay o sa likod ng magabasurahan sa palengke. Yung porma nilang mamahalin nun, ngayon ay amoy araw at amoy basura na. Sobrang payat na nila dahil sa gutom. Sakitin na rin si Mama Elena dahil sa hirap sa kalsada. Pero imbes na maktulungan, araw-araw niyang sinusumpa at sinisisi si Vic dahil sa katangahan nito. Isang napakainit na tanghali. Naglalakad si Vic sa Begetse. Gutom na gutom siya mula pa kagabi. Lumapit siya sa isang malaking basurahan sa likod ng isang restaurant. Nanginginig ang marumi niyang kamay habang naghahanap ng tirang pagkain. Sviate. Nakahanap siya ang kalahating tinapay na matigas na. Kinagat niya ito ng mabilis. Habang ngumunguya siya, narinig niya ang isang malinaw at pamilyar na boses mula sa isang higanteng LED screen sa itaas ng isang building. Napatigil siya sa panyuya. Lumabas siya mula sa iskinita. Tinakpan ang mata mula sa araw at tumingin sa billboard. Balita ito tungkol sa opisyal na pag-turnover ng CEO position sa Gatchalian Group. Pagpigil hinigang pinanood ni Vic nang lumabas ang mukha ng ini-interview. Si Irene, sobrang ganda at eleganteng tingnan ng asawa niya dati. Suot ang isang mamahaling business suit. Kitang-kita ang kumpiyansa at kapangyarihan nito bilang bagong CEO. Wala ng bakas ng kalungkutan. Sumasagot siya ng matalino tungkol sa kumpanya at sa kandungan ni Irene. Nakaupo ang isang malusok, gwapo, at nakabihis ng mamahaling damit na bata. Ang sariling anak ni Vic, ang anak na iniwan niya para lang maglasing sa Baguio. Hindi makakurap si Vic. Nakita niya ang matamis na ngiti ni Irene sa kamera, isang ngiti ng totoong panalo at kaligayahan. Biglang pumasok sa isip ni Vic ang malaking pagkakaiba nga. Buhay nila ngayon, ang babaang dati ay pinagluluto siya tuwing umaga. Pinaglalabhan siya at tinalakan siya. Ngayon ay nasa pinakatuktok ng mundo habang siya
na laging nag-aakalang siya ang pinakamagaling. Ngayon, ay isang basurero sa kalsada. Hawak ang panis na tinapay na napulot sa basurahan. Ang bigat ng realidad ay parang sumuntok sa dibdib niya. Nawalan ng hangin ang lalamunan niya. Bumigay ang matuhod niya at bumagsak siya sa mainit na aspalto. Tinakpan niya ang marumi niyang kamay ang mukha niya at humagulgol ng ubot ang lakas. Sobrang sakit. Puno na huling pagsisisi na kailanman ay hindi na mababako pa. Tinitingnan lang siya, ngamga, dumadaan na may pandidiri. At lumalayo dahil sa bahon niya. Sa likuran niya, pilay at may hawa na saklay na lumapit si Mama Elena. Pagkakita sa anak na nakaluhod at umiyak sa kalsada. Tumingin din siya sa higanteng screen. Nang makita ang nakangiting mukha ni Irene at ang yaman nito. Tuluyan nang nabaliw si Mama Elena. Tumili ang matanda ng pakalakas-lakas. At pinagsusuntok ang likod ni Vich. Isinusumpa ang anak sa impyernong dinaranas nila sa ilalim ng mainit na araw sa siyudad. Patuloy na umiyak sa alikabok ang sakim na lalaki at ang nanay niya. Pinagsisihan ang pinakamalaking katangahan ng buhay nila. Habang sa itaas, sa kabilang dakungan screen, ang babaeng minsan nilang sinira. Ay! Patuloy na nakangiti. Matapang na hinaharap ang bukas na puno ang pag-asa at yaman. Ito ang dulo ng kwento kung saan nangibabawa ang hustisya. Na napapatunay na ang bawat kasamaan ay palaging bumabalik sa gumawa nito ng mas masakit at mas walang awa.